Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po tayo nandito sa ating programang Word Made Flesh. Sa ating mong paghahanda para sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Sana po'y malugod kayong dinaratnan nitong ating palatuntunan ito. Sana po'y ang mga magulang, mga anak, nagtitipon-tipon na po sa harapan ng television, mga magkasambahay, mga magkakapitbahay, yung pong inyong mga panulat sa susulatan. Binabati ko po ang lahat ng mga kaparian na nanonood sa ating programang ito, na sumusubaybay sa atin, ang mga diakono, mga katikista, mga relihiyoso at relihiyosa, naghahanda para sa pagbabahagi nila ng salita ng Diyos. Sana po'y maging kaaya-aya at kapulutan ninyo na magagamit ninyo ang ating programa. Isang malaking karangalan para sa Word Made Flesh Foundation ang maihatid ito sa inyo at makatulong sa inyong misyon, sa inyong ministry. Sana po'y talagang makiisa kayo sa ating pagdiriwang na ito ng Word Made Flesh at talagang pagpalaing kayo. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at DMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong." Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya." Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang ating pong unang pagbasang narinig ngayon sa umagang ito ay galing sa unang-unang aklat po ng Biblia. At tinatawag nating Genesis chapter 2. At napakaganda po ng pinapaksa nito sa verse 18 hanggang sa verse 24. Ang sabi po dito, edi nilikha na ng Diyos yung tao, no? Tapos sasabi ng Diyos, hindi maganda para sa tao na manatiling mag-isa. Sabi niya ganyan. Kaya igagawa ko siya ng isang karapat-dapat na partner. Brothers and sisters, tingnan nyo, nais ng Diyos na hindi mag-isa yung tao. Kasi ang Diyos sa gana niya ng sarili, nilikha niya ang tao na kawangis niya, kalarawan niya. At alam natin, ang Diyos hindi mag-isa. Isa silang pamilya. Ang Diyos na iisang Diyos lamang ay may pamilya. Kung kaya, hindi pwedeng mag-isa yung taong kanyang nilikha. Ano nangyari noon? Sa verse 19, gagawa ang Diyos ng maraming mga iba't ibang mga hayop at mga ibon mula doon sa lupa. At dinala niya sila lahat doon sa tao at titignan niya kung ano itatawag ng tao doon sa mga hayop na iyon.
At kung ano man itawag ng tao doon sa hayop, yun ang magiging pangalan niya. Kung kaya nga, binigyan ng tao, sa verse 20, ng pangalan ang lahat ng mga kawan, mga ibon, mga mababangis na hayop, pero wala siyang kapartner na karapat-dapat sa kanya. Friends and sisters, by the way, yung pagbibigay ho ng pangalan, that's important to understand. Yung pagbibigay ho ng pangalan, ibig sabihin, pagkakaroon ng kapangyarihan. Totoo naman ho yun, di ba? Pagka, kunyari, nakapag-imbento ka ng isang bagay, karangalan mo magbigay ng pangalan doon sa inimbento mo. Hindi kahit na sino lang magbibigay ng pangalan doon. Hindi. Ikaw na gumawa niyan, ikaw ang magbibigay ng pangalan dyan. Pagka ipare-register mo yan, dapat bibigyan mo siya ng pangalan. Ganon yun eh. Kung kaya yung pagbibigay ng pangalan mo, nagpapakita yun ng ascendancy. Ibig sabihin ng kanyang dominion, ng kanyang pagiging nasa ibabaw noong pinapangalan niya yun. Kung kaya nga, pinapakita rito na nais ng Diyos na yung tao talaga maging nasa ibabaw at nangingibabaw doon sa mga hayop, sa lahat ng kahayupan. Tapos sa verse 21, edi ayun, walang kaaya-ayang partner ang tao. Kung ngayon ang gagawin ng Diyos, sa verse 21 naku, patutulugin ng Diyos ang tao ng napakahimbing. At habang natutulog siya, anong gagawin ng Diyos? Kukunin niya yung kanyang isa sa kanyang tagiliran, isa sa kanyang tadyang, at yun ang daramtan niya ng laman. Ano mangyayari? Yung tadyang na yun na diramtan ng laman ng Diyos ang tatawaging woman, babae. Bakit? Galing siya sa lalaki. Yun yung salitang woman sa English, I hope we understand, no? Woman is actually wife of man. Woman. Sa Hebreo, malinaw din ho yung ugnayan ng lalaki at babae. Bakit? Sa Hebreo, ang lalaki ish. Tapos yung babae, isya. Kitang-kita mo na yung babae galing doon sa lalaki. Isya. Tapos, ang sabi pa, galing sa tagiliran niya. Bakit kaya galing sa tagiliran niya? I mean, brothers and sisters, magandang bagay yun eh. Hindi galing sa ulo, hindi galing sa paa, kundi sa tagiliran. Sabi nga nila, hindi galing sa ulo, kasi baka maging mas mataas pa sa lalaki yun. Hindi galing sa paa dahil baka yapak-yapakan lang. Hindi. Galing sa tagiliran niya, sa kanyang tadyang, upang maging magkatuwang sila. They be partners. They be companions, Yun ang maganda. Francis, by the way, one trivia siguro to, no? Tayo, yung magnobyo, kunyari yung babae, ang tawag yung girlfriend nung lalaki, anong tawag sa kanya nung lalaki? Sweetheart, di ba? Sweetheart. No? Sweetie. Sweetheart. Alam niyo yung mga Arabs kunyari, pagka ipipresenta yung girlfriend niya, sasabihin niya, she is, hua, liski. She is my rib. Ganun yun, hindi heart, rib. Dito galing sa istorya ito ng paglikha ng tao. Anyway, verse 23 nung nakita ng tao, paggising niya, nakita niya yung babae sa kanyang tabing ganyan. This one at last is bone of my bones and flesh of my flesh. Sabi niya ganyan. Friends and sisters, yun ang naibulalas niya. Na talagang katuwang na katuwang niya. Bone of my bones and flesh of my flesh. Talagang magkahawig kami, magkatulad kami. Kung kaya tatawagin siyang woman. Kasi galing sa kanyang man, nanggaling siya. Tapos po sa verse 24, sinasabi dito, that is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body. Napakahalaga ho nitong tinuturo sa natin ito. Tingnan niyo, dahil nilikha ng Diyos ang tao, tapos pagkatapos niya yung kanyang kalarawan, kaaya-ayang katuwang yung babae, ang sabi dito sa verse 24, kaya pala naman iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ama't ina, at makikipisan sa kanyang asawa. Kasi itinambal sila ng Diyos, magiging mag-asawa sila, at yung dalawang yon magiging isa lamang. Nakita niyo ba yun? Yung dalawang yon magiging isa lamang. Brothers and sisters, napakalago itong tinuturo sa atin ito. Siguro, it's very simple to hear it like that. Napaka-importante ho ng resulta nito, ng konsekwensya nito. Yung mag-aasawa, yung lalaki, at yung babae mag-aasawa, dapat bubukod.
Mga magulang, huwag niyong pahintulutan ng mga anak niyo na maikakasal na sila tapos titira pa sa piling ninyo. Masama ho yun. You know? Masama ho yun. Yung mga kabataan dito na nagpaplano ng kasal nila, ng pag-aasawa, please understand that. Huwag kayong mag-aasawa pagka hindi pa kayo handang bumukod. You know? Kasi, para kayong kung kumuha ng bato na ipupukpuk niyo sa ulo niyo, tapos magtataka kayo, ba't masakit ang ulo ko? Ala! You know, sinabi na ho ng Biblia yan. Chapter 2, verse 24. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa, bubukod sila. Yung dalawang yon, magiging isa na lamang sila. You will never adjust to family life kung lagi ka nasa piling, nakapisan pa kayo sa mga magulang nyo. At hindi lang yun. At talaga magkakaroon ng problema, lalo na yung asawa mong babae, kung nakikipisan kayo sa mga magulang mo, you know, magkakaroon siya ng problema. Hindi dahil napakasama ng parents mo, ng nanay mo lalo na. Hindi, there will be always comparison and it's hopeless. Hindi ho, dapat bubukod sila. Yung lalaki, iiwan ng ama't ina, at bubukod silang mag-asawa para talaga makapamuhay sila bilang mag-asawa. Hindi na sila dalawa, iisa na lamang sila. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang Diyos ho ang nagtatatag ng kasal. Notice that marriage is really a natural institution willed by God. Hindi ho ang civil code o ang gobyerno nagsasabi nito o nagpapahintulot. Hindi ho. Wala hong say dito ang gobyerno. Wala ho. Galing ho ito sa Diyos. Karapatan ho ito ng tao. Hindi ito pwedeng limitahan ng gobyerno. Not at all, you know. Kung kaya ho, dapat na makita natin dito malinaw ng lina. This is Genesis, the first book of the Bible. Genesis ho, ibig sabihin, pagsisimula. Ay, dito nagsisimula ang lahat ho. Ang sannilikha, lalo na ang tao, lalo na yung institusyon ng kasal. Pasalamatan ho natin ng Panginoon dito sa ginawa niyang ito. Yung karunungan niya. Tingnan niyo, ang pinagtambal niya, lalakit, babae. Hindi lalakit, babae, babae. Hindi ho. You know? Nandito ho sa salita ng Diyos yun. Kung kaya, we should be aware of that and, we bless God for this institution of marriage. Do you want to join us? The Word Made Flesh Foundation Incorporated invites you who wish to share in its mission of spreading the Word of God to a Getting to Know You gathering on October 14, 2006, Saturday at 2 p.m. to 5 p.m. in the Ruzen Hall, St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City. If you are coming, please get in touch with us at these numbers. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa sulat sa mga Hebreyo ho. Kung tutusin ho, hindi natin alam talaga kung sino nagsulat nitong sulating ito. Once upon a time, it was being attributed to St. Paul, pero hindi ho, ibang-iba ho yung kanyang style ng pagsusulat. Anyway, ang pakay ho nitong sulating ito sa mga Hebreyo, itong sulat na ito, ay ipakita ang kadakilaan ni Jesus bilang dakilang pari natin, mga Kristiyano, mga nanampalataya sa Kanya. Pakita kung paano talagang yung kaparian noong una sa lumantipan ay talaga nasapawan na nitong pagiging punong paring ito ni Jesus. Talaga napakadakila. Ibang-iba yung kanyang sakripisyong niaalay. Kung kaya sa umpisang-umpisa po nitong ating pagbasang ito sa verse 9, nasa chapter 2 po tayo, nakikita natin doon na itong Jesus na ito ay talagang pinutungan ng korona ng kaluwalhatian at dangal. You know? Bakit? Siya'y nagdusa ng kamatayan.
Siya na sa ilang saglit lang ay talagang naging mas mababa pa kaysa mga anghel. Wala namang anghel na nagdusa ng ganun, you know. Siya ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, you know, nakatikim ng kamatayan para sa lahat. You know? Yun ang kamatayang sinapit ni Jesus ay kamatayang hindi karapat-dapat niya sapitin kung tutuusin. Wala naman siya nagawang kasalanan. Diyos pa nga siya. Pero sinapit niya yung kamatayang iyon. Naging dukhang-dukha siya. Talaga nagdusa ng lubos, you know, para sa ating lahat ho. That He might taste death for everyone. Yun hong death na kaparusahan, kung tutuusin. Yung death na talaga namang nawawala tayo ng orientasyon. Talagang hindi natin alam kung ano nangyayari. Ano bang hantungan natin ito? Yung death ho, kinatatakutan yun ng tao, kung tutuusin. Kasi talagang parang wakas na ba ng lahat. Pero salamat sa kamatayan ni Jesus, dying, He restored our life. Talagang namatay siya para sa bawat isa sa atin, you know, para talagang tayo'y mabuhay. Hindi ho mamatay tuluyan, kundi magkaroon ng pag-asa. Kung kaya ho sa verse 10, you know, yung sinasabi dito, it was fitting that He, for whom and through whom all things exist. Talaga namang si Jesus ang naging sanhiho ng paglikha sa lahat ng bagay. Talagang karapat-dapat na pagkadadali niya ang maraming mga anak sa kalulatian, dapat talagang itong leader nating ito, talagang dapat dumaan sa pagdurusa, you know, upang maging ganap na ganap siyang tagapag-akay natin tungo sa kaligtasan. Brothers and sisters, totoo yun. Sinapit ho ni Jesus ang napakaraming mga pagdurusa upang maging huwaran natin. Talagang tingnan natin, siya ho ang leader natin na mamumuno sa atin sa kaligtasan. Pero tandaan ho natin, tinahak niya ho yung daan ng krus. Kung tayo maliligtas, dapat ho sundan natin siya. Kung saan siya dumaan, doon tayo dumaan. I am the way and the truth and the life. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya pa, he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Yun nga ho, dapat sundan natin itong leader natin, itong si Jesus. Oo, dadaan din tayo sa pagdurusa, pero hindi ho wakas ang pagdurusa. Ang Christ has died, Christ is risen. Yun din ho ang mangyayari sa atin. Talagang pagdaan natin sa pagdurusa, hantong ho tayo sa kaluwalhatian. Kaya sabi niya dito, he who consecrates all and those who are being consecrated all have one origin. Totoo naman yun, ano? Si Jesus ho, na nagpapabanal sa atin, at tayong pinababanal niya, may pagkakaisa ho tayo. Tayo'y magkakapatid, mga anak ng ating Ama. Therefore, He is not ashamed to call them brothers. Totoo ho yun. Hindi tayo kinakahiya ni Jesus, you know? Ang tawag niya sa atin mga kapatid. Dapat din ho, hindi natin siya kakahiya. Siya ang ating kapatid. At kapatid na nakatatanda sa atin. Hindi nga ho ba't meron tayong isang guest ito, ang tawag niya sa Panginoong Jesus, Kuya Jess. Ang kuya niya si Jesus. Brothers and sisters, talagang ganun yun. I mean, si Jesus talagang ating kapatid na talagang itinuturing tayo mga kapatid. Sana turing natin siya, nakatatanda natin kapatid, at tutularan natin, susundan natin ang yapak niya. You know? Talaga namang hindi tayo magkakamali pagka ganun. Kahit na ho, dumadaan tayo sa hirap, alam natin, may nauuna sa atin, sa ating harapan. Yun ang nagsabi sa atin, follow me. You know? Kung kaya, sinusundan lang ho natin siya. Hindi ho tayo maliligaw. Hindi ho masama yung dinadaanan natin. Oo, mahirap, pero ho yun ang tatahayakan natin para makarating sa kaluwalhatian. Ano nga ba yung kasabihan? Ang sabi ho'y, Jesus did not come to make life easy, but to make men great. Kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo itong ating pagbasang ito ay napakahalaga. Kasi ang dami-dami niyang tinuturo sa atin. Sa unang bahagi po nitong ating pagbasa ng Ebanghelyo, hanggang verse 13, from verse 2, sinasalaysay sa atin kung ano yung tagpo. May mga Pariseyo lumapit kay Jesus. Sino ba ang mga Pariseyong ito? Estudyante ho ng mga eskriba. Yung mga eskriba, scripture.
Sila yung mga dalubhasa sa kasulatan. Itong mga Pariseo, mga estudyante nila. Ito yung farisya, yung humiwalay sa karamihan ng mga tao, sa common tao, upang maging malapit sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kanyang kalooban na matututunan nila mula sa pag-aaral nila ng kasulatan. Kaya nagiging mga estudyante sila ng mga eskriba. Anong tanong nila? Isa hong tanong na talagang pinag-uusapan sa mga kapanahonang yon at pagkatapos at bago pa dumating si Jesus. Nararapat ba raw? Pwede ba raw? Lawful ba raw? Naayon ba sa batas? Na ang isang asawang lalaki, divorsyohin yung kanyang asawang babae. Yun ho ang tinatanong. Marami ho mga sumasagot doon. Itong pagtatanong nilang ito ay para talagang subukin siya, tuksuhin siya. Bakit? Kasi hindi lang ho ito theoretical na pagdidiskusyon, saan ka ba panig o ganyan. Kasi may mga panig-panig ho yan eh. Bakit sinusubok siya para mapahamak si Jesus? Kasi baka tulig sa inya, yung paghiwalay, yung pagdidiborsyo, yung pakikiapid, kasi yung hari, si Herodes, yun ang kalagayan niya. Kung kaya nga, sasabihin ni Juan Bautista kanya, hindi karapat dapat ang ginagawa mo, pakikiapid ka niya. Kung kaya siguro, hinahanapan ng pagkakataon to si Jesus, magkamaling sabihin yun, para maareglo din siya ni Herodes. Parang ganyan ba? Kasi galit na galit sa kay Jesus, kung tutuusin. And so, yun yung tanong. Ayon ba raw sa batas yung hiwalayan, yung kanyang asawang babae, naayon ba sa batas? Ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo ba alam kung ano inutos ni Moises? Ibig sabihin, sa batas, ano ba tinuturo doon? Tapos meron silang sinitas kaagad, pinapahintulutan ni Moises na gumawa ng isang kasulatan ng diborsyo Sabi niya ganyan. At sa ganun parang, makakahiwalay na siya doon sa babae. Sabi niya ganyan. Sabi ni Jesus, teka. Yung iniutos na yun sa inyo ni Moises. Ito ho'y matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 24, verse 1. Ano ba sinasabi dun sa Deuteronomy chapter 24, verse 1? Gusto kong basahin sa inyo yun. Ang sabi dito, kung ang isang tao'y mag-asawa, ngunit hindi naging kasiyasiya sa kanya ang babae dahil sa natuklasan niyang siya'y hindi mabuti, maaari siyang gumawa ng kasulatan ng paghiwalay at paalisin ang babae pagkatapos. Anong naging sanhi nun? May natuklasan siyang hindi mabuti. Friends and sisters, ang laki ho ng diskusyon. Ano ba yung hindi mabuting yon? Yung something indecent, na natuklasan niya na pwedeng maging tawag dito, sanhi ng paghihiwalay, ng divorsyo. Brothers and sisters, may dalawang schools. As usual ho, sa lipunan ng mga Hudyo, mayroong striktong mga guro at mayroong mga maluwag na mga guro. Those conservatives and those who are liberals. Si Shammai, siya ho yung guro na napaka-stricto. Para sa kanya, walang pwedeng maging sanhi ng paghiwalay kundi adultery lamang, pangangalunya lamang, yung pakikiapid lamang. Yun lang. Tapos doon naman sa kabilang parte, meron ho doon isang guro, ang pangalan niya ay Hillel. Itong si Hillel, naku talaga namang ang lawak-lawak, ang luwang-luwang ng kanyang pagpapahintulot, ng kanyang interpretasyon ng batas. Talagang very lax, very, very liberal. Para sa kanya, anumang bagay pwedeng dahilan. Wow! Kunyari, nagluto yung asawa mo, nagsaing, sunog yung kanin, divorsyo. Kunyari, sabat, nag-umpisa sabat. Sabat ho, nag-umpisa ng biyernes ng pagtakip silim, ng sunset. Sabihin natin mga 8 o'clock pa lang, andap-andap na yung lampara. Bakit? Wala ng oil. Trabaho ng babae yun na, paparikitan niya yung lampara at talagang dapat may oil. Ay nako, pwede na hong divorce yun. O kahit na sabihin natin yung asawa lalaki nakakita ng isang babaeng mas maganda sa asawa niya, pwede rin. Grabe. Alam niyo ba nung kapanahon ng iyon? Ang dami ng mga kababaihan, mga kabataang babae, ayaw mag-asawa. Kasi grabe yung turo ni Hillel. Pwede palang kahit anong kadahilanan, pwedeng i-divorce yung asawang babae.
brothers and sisters, dito ho sa anong to, sa puntong ito, sasagutin sila ni Jesus. You know? Sasabihin niya, yung inutos na yun ni Moises sa inyo, yun ay dahil lang ang titigas ng ulo ninyo. You know? Kung kaya niya ginawa yung ganung kasulatan. Pero, nung pasimula pa, brothers and sisters, tingnan niyo naman yung sasabihin dito ni Jesus, babalik siya sa kasulatan. Napakahalaga ho na nakasulat. Dito nasasaad ang kalooban talaga ng Diyos, yung kasulatan. Mula pa sa pasimula, sabi niya ganyan, nilalang ng Diyos na sila'y lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa. Yun ho yung narinig natin kanina sa Genesis chapter 2. You know? Sinisitas dito ni Jesus. Sabi ko nga sa inyo, yun yung unang pagbasa at yung ebanghelyo, magkatugma ng paksa. Usually, it's like that. Yung second reading ho, medyo freelance siya. You know, it's not really tied up to either of the other two readings. The point is, tingnan nyo yung sinasabi dito ni Jesus. Hindi na sila dalawa, you know, isa na lang silang laman. Friends and sisters, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang laman. Kaya ano sabi ni Jesus sa verse 9, napakahalaga ho marinig nito. Therefore, what God has joined together, no human being must separate. No? Ang pinagtambal ng Diyos, huwag papaghiwalay ng tao. Friends and sisters, narinig niyo yun? Divorce ho, hindi pinapayagan ng Panginoong Jesus. You know? Really. That is already from the Old Testament. Anyway, uulit-ulitin ni Jesus yun. Ang linaw-linaw ho ng turo niya. Ang pinapagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Walang batas na pwedeng sumalungat dito. You know? Brothers and sisters, malinaw yung turo ni Jesus dito. Hindi pwedeng paghiwalay yung dalawa. Bakit? Naging isa na lang sila. No? Naging isa na lang. Brothers and sisters, yung kuko nyo, ang sarap siguro pagka tinuklak mo yung kuko, no? O, sige, subukan nyo. You know? Tignan natin kung nakangiti ka pa pagkatapos nun. Masakit ho yun. Yun nga ho. Hindi yung pag-iwalay yung kukot laman na yan. Yun yung mag-asawa, dalawa sila, pero isang laman na lang sila. Hindi kuko, laman. You know? Kaya hindi pwede. Francis, siguro maintindihan natin dito, no? Bago ka pumasok sa kasal, pag-isipan mo muna, you know. Hindi gawang biro yan. Mga magulang, ang laki-laki ng papel ninyo dito. Na talagang hubugin natin yung mga anak natin, ihanda nila natin para sa kanilang kinabukasan. You know, you don't wake up to being prepared for marriage. There is nothing like that. You got to be prepared from early on, you know. Dapat hubugin yung bata na maging responsable, maging malinis siya, maging dalisay siya, hindi yung mamahalay siya o something like. Hindi yun. Kaya nga ho, talagang dapat ang mga magulang at tayong mga Kristiyano, talagang gising na gising tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Pornography, for example, premarital sex, and all these things here, hindi ho pwede, you know. Sisirain ho nito yung ating mga pamilya, yung kasal ho. Please remember, the Roman Empire was an empire, very great empire. Bakit ito bumagsak? You know? Hindi dahil wala na silang army, wala na silang sundalo, mahina na sila. Hindi ho. Ang nawasak ho ay yung kanilang pamilya. O ba't nawasak ang pamilya? Kung ano-ano kalokohan ang ginawa ng mga mag-asawa. You know? At talaga naman, bumagsak. Please understand, the family is the building block of society. You know, it's the nucleus of society. Pagka inanay ang pamilyang iyaan, huwag ka nang umasang napakaganda ng building mo. Babagsak yan pagka nagkataon. Bakit? Mahina pundasyon. You know? Yun nga ho, ang pundasyon yung pamilya. Ay, paano ka magpapamilya kung hindi ka handa na magpamilya? Abay, hindi mo pinapasukan ito, nilalabas parang kanin na iluluwa mo dahil mainit. Hindi ganun yun eh. You know? Kung kaya pinag-iisipan ho ito, brothers and sisters, it's very important, you know? Ang mga magulang, ang ecclesia, for example, the church, society, for example, should help. Pero you don't expect it from society, you know? Kung ano-ano ang iniisip, for example, ng ibang mga babatas, you know? Pahinain ng pamilya, imbis na palakasin, you know? Siguro ang ginagaya lang natin ng mga nangyayari sa ibang bansa. Teka muna, hindi tayo dapat gumaya ng mga makasisira sa atin. Dapat maging mas marunong tayo roon. At ang salita ho ng Diyos, ang dapat magturo sa atin. Dito ho natin kukunin ang ating karunungan, you know? Napaka-importante ho noon. I hope you understand that. Brothers and sisters, tingnan nyo, turo ito ni Jesus. Napaka-tinding turo ito ni Jesus. Dapat natin maintindihan at talagang isa buhay. Hindi ho madaling gawain ito. Once upon a time, society was very supportive, you know, of the family. The church, etc. like that.
ngayon ho, society, ay nako, ang pinapairal, ganansya, kung kaya, kung ano-ano kumakalat dyan, lalo na, technology is there, and it can be abused. It can be a very beautiful vehicle of evangelization tulad ng ginagawa natin dito. Pero there can be a lot of smut, a lot of pornography, a lot of evil in the internet, for example. Kung yung mga magulang hindi gising, isa na nangyayari sa kanilang mga anak, and before you know it, your children are already ruined before they can even start life. Too bad. I mean, brothers and sisters, yun nga ho sinasabi natin dito, yun sa pag-aasawa na pinag-uusapan ho dito sa paksang ito, abay, dapat handa ho yung lalaki tsaka yung babae. Hindi ho sila magiging handa kung hindi sila naghanda, kung hindi sila tinulungan maging handa. Yung education nila, yung value system nila, yung mga encouragement sa kanila, yung aral sa kanila, naku, ang laki hong laban nito kung tutuusin. Sana ho makisangkot tayo rito. Doon ang tinuro ni Jesus dito at one point, sabi niya, whoever divorces his wife and marries another, eto ho yung lalaki, commits adultery against her. Kasi ho sa lipunan ng mga Hudyo, usually, yung lalaki ang pwede magpasimula ng divorsyo. Yung babae hindi talaga. There is only one case where she can file for divorce. Kunyari, naging adultery, for example, on the part of the husband, o kaya naging leper yung husband, kaya gumawa siya ng mga trabaho na hindi ka nais-nais ang ganyan. Pwede ho siguro doon. Pero those are very limited cases. Yung lalaki, for any reason whatsoever, pero sinasabi dito ni Jesus, teka muna, mali. Pagka dinivorce ng isang lalaki ang kanyang asawang babae, nag-asawa siya ng ganyan, naku, adultery yan, pangangalun niya yan, labag yan sa batas, mga tuwid. Ganun din naman yung babae. Yun nga ho napaka tinding na turo ho ito ni Jesus itong tungkol sa divorsyo. Hindi ho dapat pumapasok yun sa lengguwahe ng isang Katoliko, ng isang Kristiyano. Hindi ho pwede. Of course, there are situations that we got to attend to, pero divorsyo, wala ho yun doon. Hindi ho solusyon yun. At lalo na pagka isinaalang-alang ng mga magulang na natutukso na maghiwalay, sa alang-alang nila yung mga anak nila, Sila malalaki na. They can handle themselves siguro, Pero what about the kids? Meron ho mga nakakatagpo, young people who don't like to get married. Bakit? Kasi ayaw nila maulit sa kanila yung nangyari sa kanilang pamilya. They come from a broken family, Hindi nila kasalanan yun. Yung mga magulang nila gumawa noon. Brothers and sisters, medyo mabigat yun, Tingnan nyo, nagiging parang crippled, traumatized yung mga bata dahil sa ginawa ng mga magulang nila. Brothers and sisters, malaking talagang problema to, Pero, talagang naman, an ounce of prevention is better than a pound of cure, right? Mas mabuti hong lunasan to bago pa mangyari. Yun nga ho yung lunas ho dito, pangalagaan ho natin ang ating mga anak. Pangalagaan ho natin yung ating kasal. Talagang maging matapat tayo sa isa't isa. Paano tayo magiging matapat sa isa't isa? Gusto ko ulitin sa inyo itong larawang ito. Ano ho itong dinodrawing ni Father? Ano ho itong dinodrawing ni Father? Ano ho yung dinodrawing niya? Yung kalesa ho, may dalawang ganyan. Siguro nahulaan nyo na, Gulong. Yes. This is your family circle. Brothers and sisters, this is your family circle. Ito si tatay, ito si nanay, ito yung mga anak. Saan sila nagkakalapit-lapit? Itong mga rayos na ito. Doon sa bandang gitna. Exacto. Yung gitnang ho yun si Jesus. Si Jesus ho yun. Kung ang tatay magiging tapat kay Jesus, kung ang nanay magiging tapat kay Jesus, kung hubugin nila mga anak nila maging tapat kay Jesus, hindi sila pwede magkawatak-watak. Napakahalaga hong bagay noon. Kung kaya nga, there is a saying, a family that prays together, stays together. Totoo ho yun. At kung si Jesus ho magiging hari ng ating pamilya, sana si Maria ang reyna. Pangangalagaan ho ni Maria itong pamilyang ito. I hope you understand that. Tapos in verse 13, ano nangyayari dito? May mga tao na nagdala ng kanilang mga anak na mga liit, yung mga children nila, kay Jesus. Para hipuin nila ni Jesus itong mga batang ito. Nakita ng mga disipulo. Pinagalitan sila, pinaalis sila. The disciples most probably wanted Jesus to have some peace, some calm, because he is so very taken up. Alam nila kung ano nangyayari kasi.
nalalapit na yung pagdurusa ni Jesus. They are already on their way to Jerusalem. Pagdating na sa Jerusalem, darakpin si Jesus, parurusahan, papatayin. And they knew Jesus was undergoing some things, and they wanted to preserve his peace like that. And so, didisturbuhin itong mga batang ito, ako, hindi pala disturbance kay Jesus yung mga bata. He became indignant. Verse 14, nagalit siya, At sabi niya, hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang hadlangan. Bakit? Kasi sa kanila, sila nag-may-ari ng paghahari ng Diyos. The kingdom of God belongs to such as these. Brothers and sisters, importante ho yun. Tingnan niyo yun. Bakit ba dinadala yung mga bata doon kay Jesus? Kasi yung kaugalian ng mga nanay noon, na yung bata, yung kanilang anak, pinabibindisyonan nila doon sa mga rabi. Lalo na pagka mag-first birthday ho yung bata. Si Jesus, talaga naman kaakit-akit si Jesus, ang galing-galing niya, etc. Kaya gusto na pagpalain ni Jesus. Ayun nga, tinataboy yung mga bata ng kanyang mga disipulo. Sana maintindihan natin, pahalagaan natin mga kabataan. They are very important, members of society. They are the future. Brothers and sisters, itong mga batang ito, bakit nga ba ginagawa silang halimbawa ni Jesus? Kasi meron silang kapakumbabaan. Masunurin yung mga bata kung tutuusin . Tapos talagang mapagtiwala sila. They have such a confidence, in their elder ones. Yun ang dapat nating talagang tularan, And they have very short memory. Yung mga bata, kunyari, away-away, maya-maya, magkakapatinan naman sila, Yun ang dapat nating tularan. Tayo din, pagka hindi natin tinanggap pagkaharian ng Diyos tulad ng mga bata, hindi tayo makapapasok doon. Kung kaya nga, napakahalaga ho nito. Anong ginawa ni Jesus sa dulo? Niyakap niya sila. Francis, can you see the picture? Niyakap ni Jesus yung mga batang iyon. Tapos, pinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay. Pinagpala sila. Dito ho, gusto kong banggitin sa inyo yung pagmamano ho, yung pagpapatong ng kamay. That's a blessing. Calling a blessing. Sana talagang panumbalikin natin yung pagmamano kasi kung minsan nakikita ko hindi na nagmamano yung mga bata, pabeso-beso, something like that. Teka muna, yung pagmamano ho, tanda yun, hindi ng paggalang really, kundi pagkakataon yung tawagan nyo ng pagpapala yung mga anak ninyo. Napakaganda ho noon. Yung mano ho means hand, hindi naman fingers . Kaya lang sinasapo natin yung finger na ganyan, planting sa noo natin. Pagka kinuha natin yung hand, ay naku, ang lapat nun sa ulo. Yes, a laying of hands. Sana maintindihan natin ito at gawin natin. Tayo mga kaparihan, ipaliwanag natin sa mga tao ito na nakikinig sa atin. At pagka pinagmamanuhan kayo, call a blessing. God bless you, God have mercy on you, kaawaan ka ng Diyos, Jesus loves you, whatever, basta call a blessing. Father June, paano ko po mapapanatiling buo ang aking pamilya? Armando, salamat sa tanong mo tungkol sa kung paano mapapanatiling buo ang pamilya. Napakahalaga na yung pamilya natin talaga nagkakaisa, Merong kasabihan, hindi pa na, banggit ko nga, a family that prays together stays together. Napakahalaga noon, Kung yung mga pamilya nagdarasal na sama-sama, nagkakawatak-watak pa, yung baka hindi, Kung kaya, importante yun. Tingnan nyo, sa isang pamilya on the natural level, napakahalaga na meron tayong pagtatagpo-tagpo, hindi ba? Kasi kung magkakanya-kanya yung pamilya, talagang hindi buo, Ba't ganun? Of course, tungkulin ito ng mga magulang, kung tutuusin, na talagang they set priorities. Na naman yun, na ikikintal naman sa mga bata yun. That they enjoy being together, for example. Natural, kung sa pamilya, wala na nangyari, kundi pinapagalitan lagi, sinisigawan lagi, pinapalo lagi, wala ka nagawang mabuti, o something like that, hindi ka napupuri, I don't know, you will not like to be there, Pero kung yung mga parents talaga, napapakita nila, very supportive sila, very affirming sila, talagang they are so good and whatnot,
hindi tayo magtataka na yung mga bata, they will become so good themselves, and they will become attached, to the family, and boy, they work as a team, something like that. Of course, sa mga magulang yun, hindi madali. Kasi kung minsan, gusto rin ng father gusto rin ng mother, may mga activities sila by themselves. Most probably, they will have that kind of chance. Pero dapat yung priorities, nasa ba priority dito? Kung ang pamilya priority, mas magaling, And so, yung may mga activities na pwedeng gawin ng pamilya sama-sama, for example. Dapat talagang, meron silang pag-uusapan na gagawin nila bilang mag-anak. Napag-uusapan yun eh. I know, for example, that there are people who spend time caring for other people. Kunyari, ewan ko ba, binibisita nila, for example, yung mga matatanda in nursing homes, for example, o kaya kids in the hospital, something like that. Buong pamilya to, Ewan ko, siguro, Father, paano naman gagawa yan? Isipin mo. Importante na mag-iisip tayo. You cannot just desire and not do anything about it. You got to have some thinking going there, and then put your heart and your mind into action and do it. But of course, this starts from parents, I think. Basta the good Lord wants us together, and He can help us. A family that prays together stays together. Father June, totoo po ba na kung mas maraming pasakit ang dadaanin mo, mas malaki ang posibilidad na makapasok ka ng langit? Hi Frank, ang tanong mo kung mas marami kang dinaranas na hirap, mas malaki ba ang posibilidad makapasok ka sa langit? Definitely, yung paghihirap, pwede maging daan yung patungo sa langit. Okay? Ang ibig sabihin parte ng pagsasanay sa atin ng Diyos, na pinapahintulutan niya tayong dumaan sa hirap. That's very true. Nasa Biblia yun. For example, sa aklat ng letter to the Hebrews that we heard, for example, sinasabi doon na tingnan niyo sa buhay na ito, yung ating mga ama, tinutuwid tayo, pinapalo tayo, pinagagalitan tayo para maging maganda kinabukasan natin. Ang Diyos pa kaya para ihanda tayo sa buhay na nakasama niya. Talagang padadaanin tayo sa mga pagsubok. Kaya lang maganda nito, yung mga pagsubok na pahintulutan ng Diyos sa atin, ay yung kaya lang natin. Sinasabi sa atin doon, for example, tapat ang Diyos, this is in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, tapat ang Diyos, hindi niya kayo pahintulutan subukin ng higit sa inyong makakayanan. Sa pagkasubok man din, bibigyan niya kayo ng paraan para mapanaigan yun. That's very true, And so, you should consider yourself very fortunate pagka meron ka mga pagsubok na pinadadala sa iyong Panginoon. Bakit? Ibig sabihin nun, talagang inihahanda ka niya for something very beautiful. Yung mga athletes, for example, dapat talagang magsanay. Kung konti lang ang pagsasanay mo, natural, hindi lalakas ang stamina mo. Hindi ka magiging handang-handa, top shape na ganyan for your games or something like that. And that is just to win a perishable crown. The crown of eternal life ay matatamo natin pagka talagang, nagpakasakit tayo, sinubok tayo ng Diyos at talagang nagkait tayo sa ating mga sarili. That's very true. Mas marami kang dinadaan ng pagsubok. Ibig sabihin, pinapahintulutan ng Diyos sa buhay mo yun. Ibig sabihin, may plano para sa iyo. And of course, the better prepared you are to be with God forever. Father Jude, gaano po ba kaimportante sa Katolikong Pilipino ang bautismo? Ray, salamat sa tanong mo kung importante ba yung para sa isang Katolikong pamilya, yung bautismo, yung binyag. Ang ganda ng tanong na yun, kasi yung binyag, katumbas yun ng kapanganakan Yung, by the way, yung mga sakramento, the 7 sacraments, have parallel, in our ordinary life. Yung binyag, kapanganakan. Yung kumpil, yung pagpapalakas sa atin sa tuwid-tuwina. Yung Eucharistia, pagkain natin. Yung pagkukumpisal, yung pagkakasakit natin, tapos nagpapadoktor tayo. Tapos yung pagpapahid ng langis sa may sakit, ayun, kinakailangan natin ng tulong. Kung minsan, grabing tulong. Yung kasal, alam natin, nagtatambal, tinukoy dito kanina, yung lalaki at babae, Tapos yung
yung pagpapari, kailangan yun na mayroong pagtutulong sa ating magpabanal para mapapunta tayo sa karyan ng Diyos. In other words, mayroong pagkakatumbas-tumbas yun. Yung bautismo nga, yung binyag, napakahalagang umpisa yun ng buhay ng isang Kristiyano. Doon siya sinisilang sa buhay ng Diyos eh. Kasi nung sinilang tayo, celebrate natin yung birthday natin, di ba? Karapat-dapat lang kasi nagkaroon tayo ng buhay. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buhay. Pero kung tutusin, hindi pa tayo buhay na buhay talaga. Kasi yung ating mga diwa, yung ating mga kaluluwa, wala pang buhay ng Diyos yun. Sa binyag natin natatanggap yun. And of course, sa binyag na yan, talagang na bubuo, na sinisilang yung pamilya ng Diyos. Kung tutusin, kaya importante yung importante yung binyag. And of course, sana inahanda yung binyag na yun. Hindi handaan lang. Inihahanda yung binyag. Ibig sabihin, yung parents, dapat alam nila kung ano yung ibig sabihin ng papabinyag ng kanilang mga anak. Definitely, they're sharing their faith. Tapos yung pagpili ng ninong at ninang, sana pinipili. Hindi dahil may utang na loob ako dyan. Kahit na may utang na loob ko siya, kung hindi naman siya Kristiyano, hindi naman siya namumuhay bilang Katoliko, ba't may piliin mong maging ninong at ninang ng anak mo? Dahil boss ko siya, dahil driver ako chief of police siya. Ay, hindi ganun yung batayan ng pagpili ng ninong at ninang. Dapat talagang may itutulong yan sa paghuhubog sa iyong anak na magiging inaanak nila. Napaka-importante ng binyag sa isang pamilya, kaya pinagdiriwang. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863 or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851 or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Tingnan niyo po sa ating mga pagbasang narinig ngayon, ang dami po nating natutunan sa first reading natin mula sa unang-unang aklat ng Biblia. Narinig natin kung paanong nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Hindi siya ang lalaki, ang tao, ang babae, hindi sila dapat mag-isa. Pinagtambal sila. Ang Diyos ho ang gumawa ng pagtatambal ng kasal. Napakahalaga po noon. At yun ang magiging connection ito sa pagbasa natin sa Ebanghelyo. Kasi tutukuyin ni Jesus doon yung pinagpagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Kasi hindi na sila dalawa, kundi isa na lamang sila. Napakahalagang bagay noon. Sa ikalawang pagbasang narinig natin, nakita natin na si Jesus ho, ang ating Panginoon, ay talagang halimbawa natin. Nagdusa siya, hindi lang nagdusa, namatay pa nga sa krus para bigyan tayo ng halimbawa, ng pag-asa. Hindi magwawakas lahat sa kamatayan, kundi magkakaroon din tayo ng kaligtasan sa magitan ng sinasapit na mapagdurusang iyon. Talagang kasama tayo ni Jesus, naglalakad, oo, dadaan sa krus, pero tungo sa kalulatian, no cross, no crown. Anyway, tapos sa Ebanghelyong narinig natin, nakita natin doon kung paano tinuro ni Jesus na talagang yung divorsyo, hindi ho kalooban ng Diyos yun. Dapat ang dapat na mangyari yung mga tao, lalaki at babae, maging handa para sa kanilang pag-aasawa, kung yun ang tawag sa kanila ng Panginoon, talaga hong ihanda ng mga magulang, ng sosyedad, ng lipunan, ng eklesiya, ang mga kabataan lalo na sa pag-aasawang ito kung yun ang pagtawag sa kanila ng Panginoon. And of course, the best preparation for marriage is a very pure, a very chaste, a very beautiful life, a training in right use of freedom, and of course, the responsibility ganyan. Dapat to sinasana yung mga kabataan doon. And of course, the most beautiful example of their parents.
Yun ang dapat mangyari doon. At kailangan makibaka ho tayo para mapanatili sa lipunan ang magandang asal, ang magandang katuruan. Hindi ho pahintulutan na yung vested interest of people, ruin our whole society. Tandaan ho natin, ang pamilya ho ang building block of the society. Napakahalaga ho noon. At bawat isa sa atin, bata matanda, meron ho tayong papel na gagampanan doon. At then of course, tinuro sa atin ni Jesus yung pagkalinga sa mga kabataan, At ibig niya na talagang tanggapin natin ang kaharian ng Diyos tulad ng mga bata. May kapakumbabaan, pagkamasunurin, talagang pagtitiwala, talagang pagpapatawad. Hindi tayo magkikimkim ng galit. Tulad ng mga bata, very short memory. Kaya kung gawin natin panalangin ang lahat ng ito, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, pagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katuruan na napakahalaga sa pang-araw-araw ng buhay. Sana po ipatawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at tulungan niyo kami maisabuhay ang mga ito upang maging kaaya-aya kami sa inyo at higit pa niyo pagpalain. Pinagdarasal po namin ngayon sa inyo, tinataas namin lahat sa inyo ang nagsipanood, nagsipakinig sa aming programang ito. Sana po'y talagang basbasan niyo sila, ang mga lumbay nila at pighati, talagang maibsan sana sa inyong awa. Ang mga karamdaman, mga suliranin, mga pinoproblema nila, anumang klaseng problema ito, talagang malunasan ninyo. At sana po'y talagang pagpalain niyo rin ang mga taong humihiling ng aming panalangin, yung mga tumutulong sa amin, ibig tumulong sa amin. Ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming nambirin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programang Word Made Flesh. Ano po'y nagdulot sa inyo ito ng kaliwanagan at pagpapalakas sa inyong pananampalataya, sa inyong pag-asa at sa inyong pag-ibig. Naway maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at pagpalain niyo pang lalo. Shalom ho sa inyong lahat. Interested to own the 13 VCD set of Word Made Flesh TV show? Place your orders through text through the following numbers, or you may call Father June Lingad SDB at 823-9263 and 823-9220. Or you may call Word Made Flesh Foundation Incorporated at 527-3952. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.